Marami pong nagtatanong ngayon, aabot ba ng $1 si Shiba Inu? Isang malaking tanong na parang simpleng pangarap lang pero pinagtatalunan sa buong mundo ng crypto. At ngayon, isa sa pinaka-respetadong crypto analyst, si Ginoong Da Vinci Jeremy, ang taong unang nagsabi na bilhin si Bitcoin noong $1 pa lang ang presyo nito, ay nagbigay po siya ng kanyang opinyon tungkol dito. Ang tanong, may pag-asa ba talaga si Shiba Inu? O isa lang itong ilusyon? Kaya sa video na ito ay iisa-isahin natin ang mga sinabi ni Ginoong Da Vinci, ang math sa likod ng $1 na price target, ang SHIB burn rate at ang tuloy-tuloy na development ng mga developers. At syempre, pag-uusapan din natin kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni SHIB. Yan, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan. Yan ay simulan po natin sa katanungan na posible ba talagang umabot sa $1 ang presyo ni Shiba Inu? Ayon po kay Ginoong Da Vinci Jeremy, kung gusto nating umabot sa $1 ang presyo ni Shiba Inu, kailangan muna nitong maabot ang isang market capitalization na $600 trillion. Oo, tama ang narinig ninyo. 600 trilyong dolyar. Para bigyan kayo ng ideya kung gaano kalaki ito ay higit pa sa kabuang halaga ng lahat ng financial assets sa buong mundo. Kasama na ang stocks, bonds, real estate at kahit ang pera ng lahat ng mga bansa. Sabi po ni Ginoong Da Vinci, kahit gaano mo gustong maniwala na posibleng mangyari ito sa kasalukuyang economic structure ng mundo, ay imposible ito. Ang ganitong klaseng market cap ay wala pa sa kasaysayan ng tao. Kaya kung matino tayong magbibilang at hindi lang aasa sa hype, makikita natin na mukhang malayo talaga ang realidad na $1 na price target para kay SHIB. Pero bakit may mga nagsasabing tataas pa rin ang value ni SHIB? Ayon po kay Ginoong Da Vinci, kahit hindi aabot sa $1 si SHIB, may upside potential pa rin siya. Ang ibig sabihin nito ay kahit hindi natin makita ang isang dollar sa presyo or $1 na presyo ni SHIB, pwede pa rin siyang tumaas at magbigay ng gain sa mga maagang investors. Ibig sabihin, kahit medyo malabo po ang $1, hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban ni SHIB. Pwede pa rin po siyang umangat, lalo na kung patuloy ang development at community support. Ngayon ay ano po ang epekto ng SHIB burning sa presyo ni SHIB? Ayan, or ang pagsusunog po nito. Isa pong mahalagang aspeto ng SHIB ecosystem ay ang burning mechanism. Sa simpleng paliwanag, ang burning ay isang proseso kung saan ang ilang SHIB tokens ay permanenteng tinatanggal sa sirkulasyon para itong pagbabawas ng supply. At kung bumababa ang supply habang nananatili o tumataas ang demand, maaring tumaas po ang presyo. Nitong nakaraang 24 oras lamang, mahigit 12 million SHIB tokens ang nasunog o na-burn. Yan ay nasa 401.25% increase sa kanyang burn rate kumpara sa nakaraang araw. Pero para mas ma-appreciate natin ito, dapat po nating tandaan na noong March, may isang burning event na umabot po ng 60,000% surge. Kaya kahit mataas ang burn ngayon, hindi ito bago sa SHIB community. Ang magandang balita ay consistent po ang trend ng pag-burn. Hindi ito isang beses lang na hype. May mga araw na malakas, may mga araw na mahina. Pero umaakyat po ang kabuang bilang ng nasusunog na tokens. Isa itong positibong senyales para sa presyo sa long term. Ngayon ay totoo bang tuloy-tuloy ang development ng SHIB ecosystem? Isa pang hindi nakikita ng maraming tao ay ang dedikasyon ng mga developers ni Shiba Inu. Ayon po kay Carl Diria, isa sa mga core developers,
Hindi lang presyo ang focus nila, kundi ang pagbubuo ng matatag na technology. Habang maraming nagpapanik at sumusuko kapag bumabagsak ang market, ang SHIB team ay tahimik lang na nagtatrabaho. Binanggit po ni Ginoong Dirya ang mga bagay tulad po ng roll-ups at saka FHE or Fully Homomorphic Encryption. Para sa mga hindi pamilyar, ang roll-ups ay isa po itong layer 2 scaling solution na kayang magpabilis ng transactions at magpababa po ng fees sa blockchain. Samantala ang FHE naman ay isang napaka-advanced na privacy tech na nagbibigay daan sa pagproseso ng encrypted data nang hindi ito kailangang i-decrypt. Ibig sabihin ay mas secure at mas private ang mga transactions sa hinaharap. Ito ang tunay na sukatan ng isang seryosong crypto project. Hindi lang puro hype, kundi may substance at saka innovation. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni SHIB? Yan, bilang Pinoy, marami po sa atin ang sumusubok sa crypto para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin, makadagdag sa kita o makatakas sa kahirapan. Kaya importante na maging maingat tayo sa mga unrealistic expectations tulad ng $1 na presyo ni SHIB. Kung bibili po tayo ng SHIB ngayon dahil akala natin na magiging milyonaryo tayo kaagad kapag umabot ito sa presyong $1, baka ikaw pa ang mawalan sa bandang huli. Ang dapat po nating tandaan ay hindi natin kontrolado ang presyo, pero kontrolado po natin ang ating strategy sa pag-i-invest. Si SHIB ay pwedeng gamitin para sa short-term trading kung marunong po tayong magbasa ng market movement. Pwede rin itong maging long-term hold kung naniniwala po tayo sa vision ng developers at sa ecosystem nito. Pero huwag po tayong magbase ng desisyon sa hype lamang. Aralin po natin ang project, intindihin natin ang risk at huwag po nating ilagay ang perang kailangan nating pang grocery sa crypto. Bilang panghuli, ang masasabi ko po rito ay malinaw ang sinabi ni Ginoong Da Vinci Jeremy. Hindi masamang maniwala sa potensyal ni Shiba Inu, pero kailangan nating manatili sa realidad. Hindi porket naging totoo ang $1 Bitcoin noon ay mangyayari rin ito kay SHIB. Magkaibang token, magkaibang mechanics, magkaibang community po sila. Pero ang maganda, may ginagawa talaga ang mga developers. Hindi sila umaasa sa hype. At kahit malabo man ang price target na $1, mukhang may patutunguhan pa rin ang project. Kaya kung interesado ka po kay SHIB, okay lang na sumali. Basta may tamang expectations po tayo. At higit po sa lahat, ay huwag po tayong magpapa-hype sa social media, mga social media influencers na puro to the moon ang kanilang sinasabi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.